tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang gabi. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Marika. Ano? Ako si Gabran. Tangina mo, gusto mo rin nakakalamang ka sa kapwa, no? Gusto talagang pinalsituhan tayo ng... Talagang pinalsituhan tayo ng pang-recording, no? Tama na. Gusto niya rin talaga, ano? Talagang nakakalamang ka sa kapwa mo, no? Wala, di Porket siya na yung puro mukha niya naman ng ulitin mo grupo. nga. Ako si Gabran, ulitin mo. Oh, si Gabran. Bebop. Didap, bop, bop. Borok, Kinfil ba yun? At nanonood kayo at nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Sorry ganun intro namin kasi bago kami nag-shoot, may tama na, huy. Tama na. Magtrabaho na tayo. May pinanood kasi kaming may nakita kami kanina sa reel na binabash ng mga... Grabe, no? Kasi kumakanta ng anong title nun? Thinking of You. Puro hangin daw. Yeah. So ang tropa ko ngayon ay sawi. Bakit kasi ganun yun, no? Ewan ko sa inyo. Usually, pag maghahangin ka, sa autotune yun eh. Diba? Pag nagre-real time autotune. Ako pag nagre-real time autotune ako, hangin lang nilalabas ko eh. Para kumagat eh. Ako nalalabas ako ng hangin pag nautot. Pero hindi, kidding aside, kung yun yung way ng singing niya eh. Di ba? Style. Ako guys. Style. Cause when I'm with... Wow, grabe naman. Ako. There I was, an empty piece of a shell. ikaw. Ikaw. Wala, ano lang ang beatbox. Boom, boom. Ano, gumagana ba yun? TV na yan? Hindi. Mag-video ka na tayo. Video na, may mic na tayo eh. Naging tunog tao no? Natuwa lang kami. Hindi nga natin napansin na ganun siya kumanta. Pero yung mga comment kasi, yung isang nag-share kasi, parang inaano niya, sabi dito, may shortage ba ng oxygen sa mundo? Pero mahirap yun. Mubos ang hang. Talaga sinabihan siya, magtira ka naman ng letter H. Kinuha mo na lahat ng letter H sa mundo eh. Inubos na. Kaya namin na po na ganun nga yung kanta niya. NSS. Oo, NSS. Anyway, kung sino ka man, hindi kita kilala, pero Good job. good job. Pero pinakinggan ko, magaling naman. Bagong toothbrush siguro siya, no? Magaling naman. Bagong toothbrush. Gusto niya ipaamoy yung toothpaste niya. Gagawin. Grabe. Magaling naman. Magaling siya kumanta. Nasa kin naman siya. Nasa akin naman. Tsaka Ano lang? maganda naman siya. Okay na. Gusto niya lang ng, Bagong version. Oo. Siyempre, Baka rage bait yun. Hindi niya gagawin yun sa sarili niya. Siguro rendition ko to eh. Ang tawag dito. Version niya yun eh. Oo, baga airy. Diba? Airy thinking of you. Airy. Rendition. So kapag naubusan na ng fresh air, Fresh pwede. air. Parang ito, halimbawa, si Tingahan mo nga ako. ayun yung problema kasi sa rendition eh. Pag familiar na yung tao sa kung ano yung original. So Kumbaga, kung sino... kinain yung tenga mo eh. so kung sino man gumawa ng rendition, parang wala na, inaasar na lang ng Parang tao. siya sa atin, pag nagre-recording tayo, pag gumawa tayo ng draft o ng demo, tapos nilamon na ng utak tsaka tenga natin, pag nirecord na natin, parang Wala na, ayoko niyan. Parang mas maganda yung banat ko nung una, di ba? Ito, for example, Ang hirap na ulitin. Oo. Hirap na gawin. si Dianela, pinerform niya yung Linkin Park. Binash din siya.
Pero tang inang Baka gumamit siya ng mga matatalinghagang salita. Hindi, yun pa rin yun, yung kanta ng Linkin Park. Live niya pinerform. Just kuha talaga niya. Anong kanta? Leave out? In the end. Nakalimutan ko kung ano eh. Basta pinerform niya yun sa Linkin Park. Kuwang-kuha niya yung kay, ang pangalan ng vocalist ng Kita yung kausap ko eh. yung vocalist ng Linkin Park si Chris Brown. Bennington. Chris Lawrence. Basta Chester Bennington. Yung wala na. Nakuha naman niya the way kinanta ni Chester Bennington. Pero syempre dahil nga familiar na yung tao sa original, pag tinawanan Pero may na lang siya. magagaling na pag mag-rendition, pinanis yung original. May ganun. Mga coverista talaga na mga... Di naman sa pero tangina nung ginawa ko yung mga covers ko. So, yun nga, ang topic natin for... Hindi, nga, nagko-cover nga pala to si Chris ng mga nakaraan sa studio. Yung mga kay Drake. Yung mga binabash ka. Pero, di ba? Akala nila lyrics ko, parang may lyrics kasi doon na press that behind on me. Mhm. Na akala nila as if ako yung nagsulat, lyrics ni Drake yun. So technically, ang binabash nila, Si Drake. yung lyrics na parang akala nila ako, ang gulo kasi parang, syempre ako yung nag-rap or nag-cover Inassume kagad nila na lyrics ko yun. Mabash lang Mabash lang. Talaga Pero lyrics si Drake yun. Pero alam nyo, yung mga bata dati, parang piano lesson yan, voice lesson, ganyan. Minsan stricto yung mga magulang. Dapat maabot mo yung, lalo pag singer yung magulang mo, na parang musically inclined yung pamilya nyo, parang kailangan, ako nung bata ako kasi pinipilit ako mag-piano lesson. Kasi sa village namin, mga rich kids kasi kami doon. Tapos, iba-iba, golf, mga ganon. Gusto nila ako mag-piano lesson. Siyempre ayoko. Streets ako Hindi, yun nga, mga stricto yung magulang sa mga ganun. Kasi parang susunod ka sa yapa ko, anak. Alam mo yun, parang inaano nila, pag hindi, puta, paparusahan yan. May mga ganun eh. Michael Jackson talaga. Child prodigy. Michael Jackson. 5 years old siya, pinapalo siya pag siya. Para makuha yung yung tamang note ng pagkanta. Pati yung kailangan sobrang lively siya mag-perform sa harapan ng tatay niya. Kung hindi, papaluin silang lahat. Dito naman sa Pilipinas, ako nung bata ako, tol. Maikwento ko lang, talking about parusa. Alam mo yung nagme-memorize ka. Ako pinasasali kasi ako ng mga competition sa school dati. Anong competition? Iba-iba tol. Parang dati sa school namin may A1 kid. Kumbaga pag nutrition, mataba Totoo naman, totoo. Tawanan nyo na lang, pero totoo Miski ako natatawa Tol, isipin mo. Ang daming pwedeng pageant na pwede pagsalihan sa akin. Pipiliin mo ko sa nutrition man. Parang, ano bang gusto mong palabasin, ma'am? Parang ganun. Balusog. So iba-iba yung talent ko nun. No, tumutula ako or basta may minimemorize, ganun. Ngayon na, tol. Shoutout sa nanay ko. Shoutout sa'yo, Utol. Tol, pag minamemorize ako ng nanay ko, kahit yung mga multiplication table dati, tol, pinapaluhod ako ng nanay ko sa asin, sa munggo, sa bigas. Sakit yun. Di ba kayo na ganun? Hindi ako. Naranasan mo yun? Oo. Lahat din yun. Hindi ko siya mako-consider na parang dapat ganun. Pero hindi ko rin siya mako-consider na parang abuso. Kasi dahil masakit, parang kailangan ma-memorize ko na ito kagad para makatayo na ako dito. Alam mo yun? So habang nagme-memorize ka, nakaluhod ka doon? Yun yung sinabi ko kanina kung kasama ka namin sa usapan sorry. Nakaload ka sa bagong luto ng munggo. May chicharon pa nung Ang sakit nun, init pa. Bagong luto ng munggo, ilalambot yun, di ba? Okay na, Margar. Ang gulo nitong dalawa. Ang ilan tong dalawa. Hindi mo alam paano nagpa-function tong dalawan to Luto. Pagka kayong dalawa lang, nagsisign language lang kayo. No? Hindi ganun. Lahat na ng episode Oo nga, parang ikaw yun Tawag nito. Yung Sige. pag-load dun sa munggo. Minsan naalala ko lang. Lumuhot na ako. Tapos parang pinakikita ko hindi ako nasasaktan. Tawag na dinagdagan. Tol, yun nga ng libro. Pagka pinaparo. Oo, tol. Nakadipa akong ganun. Tapos habang parang kung ano mo, yung mga ganyan-ganyan, the conglomeration of mga three dynamic forces. Pang fraternity. Hindi, ibig sabihin, yun na lang yung nasa sa ulo ko. Pero pagka ganun, parang kailangan matapos na ako, kailangan verbatim, dapat yun, tangina, nabisado ko. Kasi gusto ko nang umalis. Pero ang bad trip sa ganun, pag pinaparusahan ka ng magulang mo na ganun.
dapat acting ka eh. Na na nasasaktan talaga. ka eh. Kasi tol, pag nakikita niyang maangas ka pa, kasi minsan may angulo na hindi masakit eh. Uy, tangina ta. Nakuha ko na yung tamang momentum ng pagluhod ah. Hindi masakit. Pagka nakikita niyang putang ina minamani mo, dadagdagan niya yun. Tumayo ka. Dadagdagan niya yun, tol. Nakakatawa lang isipin na lahat ba, kayo hindi niyo naranasan? Hindi. Ikaw. Naranasan ko Napaload. Yung mga libro. Tapos Pero nakaluhod ka? Hindi, nakatayo. Ay, nakaload. Nakaluhod. Solid. Ang pinakamasakit yung asin eh. Pino kasi, tol. Matusok-tusok. Tusok-tusok siya. Pagtayo mo, no? May mic tayo. Tangin na Pag ganun tuhod. buti nga kasi paano kung pinatayo ka sa Lego. Wala pang yego yata nung bata ako. Tangin na, hindi mo nabuto. Matanda ka na. Hindi. Ibig sabihin, wala akong... Lego na nun, Ako, tol. wala akong Lego nung bata ako. Kasi ano lang kami, normie na pamilya. Ano naman, Lego naman ang kapitbahay Mga namin. laruan Pero ko. grabe naman, Mga tatayo laro- ka sa Lego. Ang Mga, sakit nun. mga laruan ko nun, mga lata. Tapos may naman. chimenea yan. Tumbang preso. Bibigay ng nanay ko. Napulot ko sa labas. Tapos may gulong, no? Lata ng gatas to. Pwede mo nang pang tumbang preso. Salamat, inay. Tapos yung gulong nung lata mo, ano eh, no? Yung tanchan. Pero yun nga. Kaya dapat na ma-acting ka. May mga teknik eh. Minsan, pagpapaluin ka ng nanay mo. Daming pinalo sa akin ng nanay ko. Lahat na madampot ng nanay ko. Ako Palo din. eh. Belt. Hanger, belt. Yung malalaking tinidor na display sa pader. Yung ano, tol? Totoo yun. Totoo yun. Yung pangkamot ng likod. Oh, yun pa. Pak. Gago ka. Latigo. Kanina ka pa makulit. Joke lang sa Kapag latigo. asin tumutusok, no? Tumutusok. Tapos, Pag munggo naman, manhe. pag munggo naman, tutubo. Magiging toge. Dito. May toge. Maya-maya, pwede mo na i-prito. Matanda na ako Pagpa- lumuhod eh. Pagpapal. Parang mali, no? Bakit? Mali. Paano tayo magka-MTRCB award niyan? Wala. Hindi to pwede sa mga Okay. wholesome. Tapos pinalo ako mga belt, ganun. Who's your daddy? Follow sa'yo, ganun, no? Whip pala eh. No? Nakaposas ka pa nun. Tapos yun nga, pagpapaluin ako ng nanay ko, ay, iyak ka na nun. Wala pa. Oo, iyak ka na. Inang yan, no? Maalala ko. Dapat, Naalala ko, lumaban ako isang beses eh. sinuntok mo yung tatay mo? Niregalo ako ng espada. Star Wars. Pagpalo sa akin, gano'n, sinalag kong gano'n. Puto, nagalit sa akin. Ina, lumalabang ka pa. Lalo akong ginulpi. Ay na, nakailang hanger ang nanay ko nun, tol. Kakapalo Wasak, sa akin. no? Nawawasak Alam mo yung hanger. yung hanger na manipis na, mumurahin. Tangina, puputol talaga Pul eh. talaga yun. Ako, papa ko, hinahabol kami hanggang sa ilalim ng lamesa. Hirap naman nun. Sa Talagang ilalim hindi pa kayo kanya ng lamesa. titigilan talaga. Sa amin, hindi. Tatawagin ka, dapa. Pag hindi ka lumapit, patay. Lalo akong masasaktan. Tapos pagka may pinapahanap sa'yo, ano, nakita mo na? Pag hindi mo nakita yan, makikita mo, ha? Di ba? Ano, sasagot ka pa. Sumagot ka. Pag ano, ba't di ka nagsasalita? Pag sumagot ka, sumasagot ka na ngayon. Masagot ka na ngayon, ha? Tangina, no? Bigyan ka lang ng trauma. Okay lang yun na nga. Kinuntis ka lang. Naalala ko, nadapa ako. Puta, pinalo pa ako. Likot-likot mo talaga. Pak. Double kill ako. Double whammy, no? Kasi ano, nasaktan ka na, sinaktan ka pa. Pero ano, no, never tayo nagtanim ng sama ng loob eh. Yun yung parang difference natin sa generation ngayon. Pero hindi naman namin sinasabing dapat ganun. Pero may face kasi ang parenting eh. Noong mga panahon na yon, ganun ang... Hardcore sila eh. Ganun. Tapos may isa pa akong nabasa na article, sabi, wag mong i-comfort yung anak mo or wag mong papaluin yung anak mo rekta ng kamay. Dumampot ka na kahit ano. Kasi yun din yung same hands na pinangko-comfort mo sa anak mo. So magkakaroon siya ng parang, alam mo yun, Maganda yun. ang galing ka ba doon? Hindi, nabasa mo lang siya eh. So hindi ko yun. Pero lagi ko sinasabi na nabasa ko pero akin lang talaga. Pero yun nga, kasi itong kamay na to, yun din yung anak, ganyan. Tapos yun din yung papalo. Para magkaka-doubt siya dun sa utang ina, di ba? Kaya confused. kahit anong daw mahawakan mo, yun daw ang itak, mga, kung ano-ano. Baliktad naman para bato sa'yo. Barbed wire, no? Tangi, yantok. Naalala ko dati, oh. Alam ko may kasalanan na ako eh. Nag-ready na ako. Diba, halika rito. Papaluin na kita. Hindi, ang tapang ko. Pero naglagay na ako libro. So, Ano dito, karton-karton.
Sige, paluin mo na. Akas ko pa pagpalo sa akin gano'n, no? Narinig. Kala ko hindi mahalata. Di ba, yung ibang sumasali sa prat, Ng ganyan, ha? di ba yung ibang sumasali sa prat naglalagay ng dyaryo? Dati nung sumali ako ng frat nung high school, ang usapan brief lang, tas pants. Tangina, nagdoble-doble akong short. Yung brief, boxers, pang basketball, tas maong, tas pants. Akala ko hindi makahalata kasi malaki ko eh. Tapos, nung kinapa ang kapal, mandadaya ka pa. Skin, subarin mo lahat yan. Ang ina, pinahubad sa akin lahat. Yung mga pandaraya na yun, may mga minsan na mas napapahama ka pa eh. Kaysa yung susunod ka na lang, bawa, inanay mo, alika dito, kung ano yan, paluin ka niyan. Nung naglagay ka ng libro, mas nasaktan ka pa. Lalo akong pinag-initan, eh. Isipin mo, bata ka pa lang para pumasok ka na ng prat, no? Sa kakapalo Tol, sa'yo. ang buhay natin ng mga bata tayo, isang matinding initiation rites, tol. Oo, totoo. Di ba? Kasi, kailangan, alam mo yun, ang pangit man sabihin, nung time natin kasi bawat pagkakamali may kaakibat na sakit eh. May, yung kaakibat na pagalit, minsan may kasamang sakit eh kasi paluin ka. Ako muntik na ako mabitay talaga ng papa ko. Pinigilan lang ng mama ko. Tangina, Oo. Sasabit Daming ka? puno dun, di ba, sa gubat namin. Sisabit ka? Nung mga panahon nagkukulit-kulit na ako na yung Ginawa jowang-jowa. Ginawa ganun. siyang Ito KKK. yung no? dito nagapos na ako sa ganito. Oo. Ganun, no? Kaalis dyan. Nakakaya, may kapitbahay duman. Ano nangyari dyan? Likot eh. Yun yung origin ng no? Drug addict, wag tularan. Masama pa nun pag sa puno, tapos pinagapangan ka pa ng langgam, no? Grabe naman yun. Grabe naman yun. Torture mo. Oo. Ay, mahal ka ba? Hindi ka man nagtanong kung baka ang anak niya yung mga manok niya kaysa sa'yo eh. Grabe naman yun. Grabe, hindi naman umabot sa ganun yung Pero ang nananakit lang sa akin dati, yung nanay ko. Yung tatay ko. Nanay hindi. lagi. Salita lang tatay ko. Nanay. Pag bata kang ganun, inisipin mo, mas love ko si Airpat. Mas mahal ko yung tatay. Kasi hindi ako sinasaktan yan. Pero, kung iisipin mo maigi, okay din yung good cop, bad cop yung parents mo eh. Kaysa parehas bad o parehas good. Kasi, para balance di ba? Yung isa, ganyan-ganyan. May takot ka doon. Yung isa, pwede kang maglapit ng problema mo o mag-open up na ganyan. Kaysa yung parehas takot ka sa kanila. Di ba? Maganda ring way yung parenting na ganun eh. Pero pag single parent ka, yun ang tanong. Paano mo, di ba? Ako dati kinukulong lang ako ni mama sa drum eh. Oo. Alam mo yung mga drum na malalaki, tapos kinukulong niya ako doon, tapos nakapatay lahat ng ilaw. Ang Tapos nandun pa ako sa loob ng drum na may takip. Anong ginagawa? Hindi ka nag-iingay? Iyak lang ako na iyak. Uy, Kaya, wild dun ah. Ilang taong ka na? Paglabas mo, Mga five. ako'y Mga isang 5'6". sirena. Paglabas. Parang cobra. Paglabas parang ko, Ulaklak. Gagano'n bigla. Bakla na. Meron ako realization. Lumabas mo yung isip. sabi Sorry, niya, hindi ko na ulitin. meron no realization, ma. Ano, anak? Ganyan-ganyan. Tapos Isa pala ako. Bulak na. Tapos sinabi, ano, ulit ka pa? Wititit, ma. Wititit. Ma, what shot? Ni. Tang ina nyo. Ay, pero yun nga, balik tayo na sa hindi tayo nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang natin. Yun yung dahilan bakit tayo strong. Sa mga bagay-bagay. Ano nga eh, diba yung kanina sinabi ko, pinanood ko yung movie ni Michael Jackson. Nagalit daw siya sa tatay niya hanggang pagtanda. Tapos nung naging magulang na siya, doon niya na-realize na tama yung magulang niya. Kasi kung di dahil sa tatay niya, hindi siya magiging Michael Jackson. Alam niyo yung mga, yung notorious na linya ng mga magulang. Pag nagkaanak ka, maiintindihan mo, malalaman mo yan pag nagkaanak ka. Mga ganun, no? Totoo yun. Ngayon, Ito na rin yan. ngayong nagkaroon na ako ng 47 na anak, na-realize ko na siya. Yung pala yung... Sobrang kupal. Naalala mo may isang episode, sabi niya yung anak niya si Chloe. Akala niya orphan. Isang movie na orphan. Tangino, wala siyang boundaries sa pangungupal niya. Pero joke lang naman yun, syempre. Yun nga, sabi ko, marirealize mo yung mga linya ng nanay mo, ng magulang mo na gano'n. Yung mga message sa akin dati ng nanay ko. Punyeta kang bata ka, nasan ka na naman?
Oo, pag Mga hinahanap ganun, teenager. Pero ikaw ngayon, hindi mo naman magawa yun sa anak mo. Englishera yung anak ko eh. Oo nga. Ay, parang, paano mo Englishin yung punyeta? Yung sana Cinema Beats. Tsaka yung paghihingi na yung ng, halimbawa, Ma, may project kami. Tapos sabihin na ang mama, hey, na naman, project Oo na nga, naman. project na naman. Ako nararanasan ko yan ngayon kay Justin eh. Pagsasabi niya, te, meron na naman hey, ano ba yan? Huwag ganun umano dyan kasi ganito rin naman yan. Pinagdaanan ko yan. Hindi, makakapasa ka kahit hindi ka mag-project na ganyan. Ginaganon ko siya. Tapos meron pa, galit na galit sa akin yung nanay ko. Tapos na-realize ko ganun din ako ngayon. Yung putang ina, patulog na kayo. Tapos doon ka lang magsasabi na may project ka. Kailangan mo kartulina bukas ng umaga. Kung alas 10 na ng gabi. Tapos tangina si Chloe, minsan ganun sa akin, tol. Ang ina, nakakabuisit, tol. Parang tangina mo, saan mo ako paghahanapin ng... Noong nakaraan, di ko rin. Ano na? sabi, tangina mo sa mo maghanapin minuro yung ano. Hindi na. Yung baga isip-isip ko, tangina mo, saan mo ko paghahanapin ng ganun? Noong nakaraan niya, wala kasi akong printer. Napabili akong printer, di ba, Gab? Oh, yung Yung 36 pieces. Yung pito. Naghanap tayong pito. Putang ina, tol, naghanap kaming pito. Kailangan ng pito, kinabuka. Parang drill, ganun. Eh, nasa Batangas tayo nung shoot. Eh, nag-iwahiwalay na tayo nun eh. Kami nila Gab, pauwi. Naghanap kami ng pito. Wala. Doon tinuro kami sa kabila. Wala. Eh, may gwardya doon. May gwardya. Gumagano. Kinausap ngayon namin yung gwardya. Baka pwedeng bilhin na lang namin. Mayroon namin 100. Di ba? Oh, yun. Bago pa naman to, kakabili ko lang nito kanina ba kahapon, parang ganun. Okay lang, nalaway-laway niya. Okay lang yun. Basta malaga, may pito yung anak ko kinabawasan. Yung ibang pito ng mga klase niya, tol, plastic, yung cute, yung mga nasa dulo ng payong. Yung ina yung sa anak ko, golden na. Pang-enforcer, tol. Ang lakas. May pa yun, may logo pa na parang security guard. Kinginag yan. Manguhuli lang. Oo. Kasi tol, oras na nun eh. Di ba? Kung gaya nasa Batangas tayo, doon na tayo nagdumiskarte ng pito. Kasi kung sa Manila, oras tayo darating, wala na tayo mabibilan. Yun yung mga bagay na sinasabi sa akin ng nanay ko na kinakagalit niya, na kinakagalit ko rin na, ba't ngayon wala sinabi? Patulog na tayo. Pero ang perks din ng lalaking anak, siya na yung maghahanap eh. Depende kung 3 years old pa lang yung anak, palabasin mo sa palengke. Kung ba't kailangan ng pito na 3 years old? Baga sa Hindi. mga project. Hindi. Kagaya nun. Paano kung yung anak mo, mga grade 1 pa lang pero kailangan na ng ganun. Siyempre, hindi naman para, sa punta nak, ay maghanap lang akong pito na dyan sa labas. Di ba? Kaya siyempre, tol, yun yung sinasabi na kakarguhin mo pa rin yun. Kasi bilang magulang ka. Pero kung mga 15, 16 years old, bahala ka na dyan. Hanap kang pito mo. Hanap kang pito mo. Ako mga grade... Naalala ko kasi ako, tol, mga grade 4, grade 5. Ako na yung bumibili ng mga ganyan eh. Mga Ay, pampa. kaya mo na yun, syempre. Kahit ako grade ganun. 4, grade, di ba? Parang po na mag-isa. Hindi kasi iba rin ang ngayon ng mga kabataan kumpara sa atin nung kabataan tayo. Parang mas mabilis tayo nag-mature nun eh. Kumpara sa mga bata ngayon. Hindi, feeling ko mas mabilis yung mga bata ngayon mag-mature. Kasi dati tayo, happy-go-lucky tayo ng mga kabataan, nakakatambay pa nga tayo. Yun Ngayon point yung mga ko. kabataan, puro hassle ngayon. Yun yung point ko. Mature enough ka in a way na nakakatambay ka kasi sa labas, alam mo yung kalakaran, alam mo saan bibili, saan pupunta. Kasi yung mga bata ngayon, usually nasa bahay lang, naka-gadget. Yung mga edad na mga gano'n na. So, baga, hindi niya alam saan bibili ng ganito, saan bibili. Ikaw pa rin tayo nun, alam lahat ng kahit anong kailangan mo, sure yan, nasa palengke. Diba? Ngayon, nasa mga online na pwedeng bilhin. For marketplace. Marketplace. Order na lang. Pero tangina naman, tol, yung pito, wala pang 35 pesos yun. Pag binili mo sa marketplace, ipapalalamove mo pa yun eh. Oo. Diba? Pero yun yung ibang way ngayon eh. Convenience. Parang ang pinakang ngayon sa mga kabataan yung convenience. Pero wala namang masama doon kasi yun nga lang, sabi nga nila, yung mga taong dumaan sa talagang struggles, yung malalakas sa tao. Pero expect mo yung next generation nun, mga softie. Sabi nga nila, Soft people make strong... Ayun yung sasabihin ko. Ano nga pa yung pagkakasabi doon? strong people, soft... Hard situation. Hindi. Ako muna, Gab, ha? Kasi makakalimutan ko, nandito na, oh. Lalabas, no? Parang weak people create strong people. Pero strong people create weak people. Parang ganun. So kung halimbawa, ang lolo mo, struggling dati,
Gets mo? Oo, weak yung lolo mo. Kasi na-spoil, ganyan. Basta weak siya. Na-struggle. Parang ganun. Ang i-create niyang tao, strong. Kasi yung anak niya, ganun din. Pabayaan. Oo. Ngayon, yung tatay mong yun, naging successful. Nag-create siya ng strong environment para sa pamilya. May spoil yung mga bata. Alam mo, convenience sa mga bata. Ipagtagpi-tagpi nyo na lang. Pero alam Galing. naman nila yung sinasabi ko. Pero meron namang strong people create strong children. Ano pa rin, depende talaga sa environment. Pero bihira eh. Kadalasan daw, yung champion, yung mga anak nun, yun na yung tagalustay. Tapos yung apo, yun na yung gagawa ulit ng hassle. Oo, iba pa yon, ibang ano pa yon, ibang atake pa yon nung ano. Yun yung pinag-usapan natin dati. Oo. Yung lolo. Kung champion yung lolo Yung champion yung lolo mo. Parang ganun din naman yun. Kung champion yung lolo mo talagang businessman na ano. So yung tatay mo, 100 down. 100 down, haya-hay lang. Burgis. Burgis. Pero may katulad din ng tatay ni Mayweather na napachampion niya rin yung anak Hindi, niya. pero ibig sabihin, pagka yung burgis, tas natuspok yung tatay, naubos, namatay yung lolo mo. So mahirap na kayo uli. Doon pala mag-i-strive naman yung anak. Yung anak mo. So parang cycle siya ng ganun. Ayun lang naman yun sa mga studies, parang mga ganun-ganun. Kayo ba, feeling nyo strong kayo? As a human being or ano, gano'n? Hindi, ako masasabi kong strong ako. Hindi na siguro physically or what. Pero masasabi kong strong ako kasi nadaanan ko yung iba't ibang phase ng buhay eh. Yung talagang galing dito, tapos unti-unti nagkaroon, bumagsak. Alam mo yun, mula pagkabata. Tapos hanggang nagsarili na ako na buhay. Hindi, kago. Nagsarili na ako ng buhay, bumukod na ako. Tapos parang, minsan na ako sa sarili ko nung mga parang, nabibilib ako, paano ko nasusurvive yung mga kailangan ko sa buhay ko. Alam mo, nakakabilib na puta, babayad ka ng rent, ng bills, minsan nagpapasweldo ka pa ng mga pinapasweldo mo. Tapos, tuition fees, baon, service, lahat. Alam mo yung ganun, minsan paano ko nasusurvive yung buhay ko? Parang, alam mo yun. Kaya minsan naiisip ko na parang, pwede mong sabihin na puta, kahit paano self-made shit ka, in that way, pwede mong sabihin strong ka. Kasi parang hindi madali yun. Hindi hinandown sa'yo kasi. Oo, walang i-hand-down eh. Yung iba kasi swerte rin talaga. Oo. Pero hindi naman nila kasalanan ko ba kung nagsikap yung parents ko? Totoo naman. Pero kung given a chance kung gano'n, di masarap din sana buhay. Diba? Pero ayun, ikaw, masasabi mo, ako, alam ko, masasabi mong self-made strong shit ka rin eh. Oo, totoo. Hindi ko na rin alam eh. Ano ba pinag-usapan natin? Financially lang? Hindi naman. Sa lahat Sa ng bagay in general. general. Oo. Kasi ako, ito nga sinasabi niya kung may problema daw ako kasi, kumbaga, nakita ko na kung anong problema niyo. Pero sabi niya, lagi lang daw ako nakatawa. Ito bilib ako sa kanya kasi hindi niya kailangan, ikwento yung problema niya pero nadadala niya. Kasi bihira yung taong ganun eh. Yun. Ganun. Parang, basta lagi lang ako nag-iisip ng Unproblematic lagi yung mukha niya. Bilib ako sa masasabi kong nakukuha ng isang taong independent yung respeto ko. Kasi hindi siya biro eh. Independent in a way na buntot niya, hila niya. Alam mo yung responsibilidad, obligasyon. Tangina, sa kanya wala siyang aasahan. Alam mo yun, parang nakakabilib yung mga taong katulad ko. Joke lang. Nakabilib talaga. Yung sinasabi. Pero ito, bilib ako kay Gab. Tol, si Gab galing sa isang mayamang pamilya. Hindi naman. Huwag ka magsalita. Alam mo yung sinasabi ko. Pero ang point ko, si Gab bumukod dyan. Hindi lumalapit yan sa magulang niya. Mas nangungutang pa to sa akin kaysa sa tatay niya eh. Alam mo yun, yung gano'n, nakabukod dyan, tangina, ang daming bahay nila Gab, ang gaganda ng bahay nila Gab. Pero nakabukod siya. Namumroblema siya sa bills niya. Oo nga. Promise. Nakakatawa yung mga gano'n. Ikaw, musta kayo sa bahay? Ako masasabi ko, strong shit talaga yung... Kumbaga pinanis ko lahat ng pagsubok eh. Hindi lang financially, as in, alam mo naman problema ko eh. Hindi ko alam. Wala, pinanis ko lang lahat. Wala. Yun yung sinasabi ko na kasi kailangan mo. Wala ka namang ibang choice eh. Oo. Tsaka ito rin eh. For example, may sumusubok sa buhay mo, hindi financially let's say, china-challenge ka na pabagsakin ka. Problema. Career, emotionally, lahat. Yeah.
tangina sa tingin mo, pag pumayag kang magpatalo sa problemang binibigay sa'yo, parang ang mangyayari nun, matutuwa pa yung gusto magpabagsak sa'yo eh. Oo. Parang ang swerte mo naman para makita mo matalo ako. So ako, parang Laban. ningitian ko lang, parang tangina gusto mo Pero kasi pabagsakin. at the end of the day, tol, pagka sinunod mo yung agos na pabagsak ka na, hindi ka sumalungat sa current flow. Tumasabay ka sa flow? Yung pabagsak ka na, ang magsasuffer sarili mo rin eh. Diba? Halimbawa, tangina. Alam mo yung mga ibang empleyado na may lagnat ako. Ngayon, hirap ako pumasok. Pero pag hindi ako pumasok, mababawasan yung sweldo ko kasi wala akong leave. Pipilitin mong pumasok. So, gets mo yung talagang ikaw rin yung hihila. Ang pinakang the best na naisip ko na metaphor dyan, para siyang trampoline eh. Kailangan mo munang tumalon pababa. Para mas Rock tumaas bottom. yung... Yeah. Or parang puno. Kailangan mo munang ma-reach yung roots bago ka mag-grow. Hindi, ma-reach yung rock bottom. Yun nga. So you can grow pataas. Ayun. Oo. Kasi pagka yung sinasabi nila na pag nasa taas ka, wala kang ibang way kundi pababa. Pag nasa Pero baba pag nasa baba ka, yun lang din. Hindi, kahit na umangat ka. Pierno na eh. No? Kahit umangat ka. Elevator yan, pre! Kahit umangat ka, tapos bumagsak ka, alam mo pa rin kung paano dadalhin yung sarili mo. Kasi galing ka na dun. Alam mo, Ito na yung tanong. yan yung isang bagay, sorry. Yan yung isang bagay na sinasabi ko sa sarili ko na alam kong pagka tumagilid finances ko o naging broke ako, chill lang ako. Though Kabaliw sa isip. nakakabaliw minsan, pero alam ko kung paano ako tatayo uli. Kasi ginawa ko na yun ng ilang ulit eh. Ilang beses na ako nanggaling dyan. Puking ina, pabalik-balik na ako. Para ako si Constantine eh. Ngayon itatanong ko eh, paano kunwari, nireset tayong lahat dito, tinanggal lahat ng meron tayo. Kasi ang pressure lang naman dyan, yung mga bills monthly. Exactly, Pero kung kunwari, literal reset tayo, wala tayong pera, zero lahat. Pero wala rin tayong bills para walang pressure. Sa tingin niyo ba kaya niyong bumalik sa kung ano yung meron kayo ngayon? Kaya ko. Jack of all trades ako eh. Oo, din eh. Kaya ko. Kaya talaga eh. Panis-panis talaga eh. Kasi yun yung sinasabi ko na pag dinaanan mo yung mga yan, bawa, dumaan ka sa isang gubat na uncharted. Nadaanan mo yan, nakatagos ka sa maayos na lugar. Alam mo kung paano ka magpapabalik-balik dyan. Nadaanan mo eh. Galing ko dun, tangina. Di, tsaka, reset lahat ng finances pero nasa iyo pa rin yung resources mo ngayon na na-build mo ng for so many years. Oh. Tangina, wala na. Di na ako takot na zero ulit eh. Alam mo, sabi ko nga, may nakita ko nung nakaraan na, alam mo yung, minsan yung mga yung mga nag-go beyond ng mga content creator na nakakahiya na yung mga ginagawa nila. Sabi ko, tangina, kung ganyan lang kakapal ang mukha ko, kalakas loob ko, tanginang yaman ko ngayon. Totoo din eh. Kasi parang, yun na lang yung hindrance mo para, kasi sila nagsitagusan sila, may mga ginagawa silang nakakahik. Tignan mo yung pinapanood natin na gano'n. Hindi, alam mo yun? Oo. Parang Ano pangalan ng John? Wag ka na banggit ng okay. pangalan. Pero ako, tangina, kasi yung ginagawa nila, pinapakita na rin talaga nila sa camera. Ako hindi ko na kailangan pakita sa camera, 35 billion. wow. Diba? Kaya mayaman ako yun eh. Alam naman 35 namin. billion. Oo. Pero minsan dumating sa point nyo na yung parang sobrang down na kayo, ganyan. Tapos, Ako ang last resort ko 9 to 5. Pero pinipilit ko na Wag. kahit anong discount. Ako, alam mo, sabi ko sa sarili ko, when all falls down, mawala to lahat. Mawala yung konting shine na meron ako. Mawala yung konting negosyong meron ako. Sabi ko, tangina, babalik ako sa call center. Magbi-BPO ako uli. Kasi walang age limit dyan eh. Parang, pero ayoko pa. Kasi sabi ko, tangina, kaya ko pa eh. Kasi pag bumalik ako doon, di back to normal. Tali ka na. Oo. Hindi naman. Pero hindi ko sinasabing parang para sa akin lang. Ano yun eh. Yun yung inalisan kong lugar na parang sinugal ko, umalis ako, sumugal ako ng ibang field. Pero kung babalik ako doon, parang feeling ko lahat nung isinugal ko failed. Kasi bumalik ako sa lugar na inalisan ko. May ganun pakiram. May ganung... Alam mo na naiintindihan niyo sinasabi Ako ko. nung high school ako, kaya nagpatato ka agad Saan ako. yan? High school. Sa? Marami ako, 7 years ako sa high school, ibang high school. Akala ko sa US. Pero nung high school pa lang ako, nagpatato na kagad ako kung san-san. Minake sure ko na walang trabahong tatanggap sa akin. Para no choice ako kundi
Para kang yung mga batang rapper ngayon, nagpapatato na sa mukha. Parang no way back. Parang ganun, di ba? No turning back. No turning back pag mukha ni. Ewan ko kung anong dahilan wala nang nila. tatanggap sa akin trabaho. Kailangan maging Panindigan mo na. successful akong rapper. Parang ganun. Ito nga, unang tattoo ko, spiderweb, sa siko kagad expose. Isipin mo, high school ako, tapos may tattoo ko. Kaya ang dami din college na hindi ako tinanggap Baste. Hindi rin ako tinanggap dahil sa tattoo ko. Hindi mo naisip, baka ayaw lang nila sa'yo? Hindi. Itong kino ko. Pasado naman ako sa entrance exam, pero yung tattoo nga hindi ako pinayagan. Mga sa uste, bagsak ako eh. Ako, bumagsak ako sa stick, kaya sa literal ako nag-end up. Ikaw, Gab, saan ka ba nag-aral? Kanbeda. Pero pasado ako sa... Pasado ako sa uste, pero hindi yung Pasado first ako sa choice ko. Tsaka DLSU. Pasado. Ako, bagsak ako sa UST eh. Hindi ako pang doon. Masyado lang malayo sa atin. Pag Alin? bandang Taft na. Ay, oo. Magdadalawang trend ka nun eh. Pero nung LRT. nag-aral kami dyan, dadayo ka din doon. Anyways. Hey, nakakatuwa lang i-reminisce yung nung bata ka na pag putay na yung mga magulang. Wait lang, naranasan, di ba, syempre pag nagda-drive ka, tapos mag-isa ka lang, di ba? Naranasan niyo yung halimbawa, nagda-drive kayo, tapos ang dami-dami niyong iniisip na parang problemado ka na. Tapos bigla kami makikitang mga sign. Mga ano? Oo, tapos... Mga tawag dito, Jollibee. Hindi, yung ano ba mag-apply ka yung na. mga sign na parang, yung mga God, ganyan. Tapos bigla kang ay, Ma-uplift yung spirit Oo, na mo. parang, okay, sige. Yung may Mga certain ganon. thought ka na, habang nagda-drive, tas biglang may nakitang sign, ayun yung sagot. Minsan, pag nasa NLEX ako, nagda-drive or dito sa may bandang... EDSA. Minsan may billboard ako nakikita doon. God loves you. Oo. Mga ganun. Tapos minsan makikita mo siya sa likod ng mga sasakyan. Yung mga sticker. Oo. Mga Biglang ganun. may mga hindi ganun ganyan eh. Hindi punto. ganyan eh. Lagi sa akin sa orasan, yung Mga lagi ko 444, nakikita yung ganun. 11-11. Synchronization. Ako Ano yung minsan, number? 444, mga good, Ako lagi, 333. wala akong 11-11. ibang same number. Laging 1111. Ano ba ibig sabihin? Pag 11-11, magwi-wish ka, di ba? Hindi Angel ko alam numbers. Angel numbers. China-GPT ko yun kasi palagi ako nakakita ng ganun. Parang ang sinasabi doon, parang your angel is telling you na you're on the right path. Parang you're doing okay, you're doing good. Kumbaga kung ano man nararanasan mo ngayon, face lang yan. Kasi parang pine-prepare ka for much better, whatever. Alam mo? Ano siya? Synchronization. Ito, pinatato ko yun. 444. 444. Mula bata ako, lagi ko nakikita. Same number din katulad mo, 444. Pero sa akin, 1111. 1111. Ano yun? Baka Synchronization Shopee daw. sale yan. Sa'yo, Gab, Shopee sale. Shopee. Sa akin kasi plaka, resibo. Ganun. Sa ganun. Puro ganun. Lagi din. Akin, puro Minsan 1. meron pa nga akong pag nagdadrive ako, hinahanapan ko ng meaning yung putangin ng kung anong plate number na nasa harap ko. Yung 3 letters, pag mga ganun. Tapos minsan pag nagdadrive ako, tang na 666, ayoko to. Lilipat ako ng lane. Nung parang nade-develop na kami ng konti. Yeah? Yeah, Di ba madalas ko sa'yo isen, every time nagda-drive ako, bigla akong makikita dun sa sa mga plaka Dan. Dan. Tapos inisend ko sa kanya, di ba? kadiri kayo. Ilang beses yun? Ha? Oo. Oo, tangina mo naman bago. Yan na si Dan na talaga. Lagi ko nakikita, tapos pinipicturean ko. Madami, nakakailang dan ka na. 3 ata yun eh. Sana wag lang madan. And, Ako din pag nagdadrive ako, nakikita ko. Maricar, ang haba naman nun. Narika plate number. Bukin na yun. Sinungaling man. Ay, nako, Dan Christopher. Tangina, Maricar yung plate number. Mar nakalagay. Mario. Marlon. Macario. Ako iniisip ko pag gano'n nakikita ko yung pinapadownload sa akin. Sa utak ko. Robot. Robot. O baka Kailangan yun nga, i-download baka ng utak ko. Mga Shopee sale nga yan. I-check out na yan. The angel numbers yan. Ano daw, pag ganun, synchronize ka sa universe. Shit, universe. Ano ba ang universe? Di mo alam kung totoo yung universe. Buhay ba yan? Bigla bumansikap na ganun. Nalala mo yung isang episode, sabi ko, Totoo ba sabi ko, di ba nakarang episode, sabi ko, naging visible yung Mars Sabi ni Gabo. Sigurado "Di mo ka ba alam." Mars yan? Sigurado ba Mars? Tapos pati yung sa Spotify, nag-tap tayo. Parang parang yung nasa The Accents tayo. Yung tono niya sa pagkasabi niya, sigurado ka bang universe yun? Parang yung nasa The Accents tayo na
sigurado ka ba may God? Parang wala na pinapaniwalaan eh. Hindi, skip. Hindi, kasi ganito. Ano yun? Yung ganyan. Elohim. Hindi, ganito. Yung sa Spotify, di ba nagtap tayo nito nakaraan top 56? 56 na. Sabi niya sa GC, parang di na yata totoo yan. wala nang Hindi pinapaniwalaan. naman sa ganun. Hindi, ito kasi. Totoo lang, ang normal na tao, laging parang... Skeptical. Hindi. Laging, Doubtful. Hindi ka doubtful eh. Laging sanay tayong maniwala. Lagi na lang. Bihira naman yung nagda-doubt eh. Kahit bata pa tayo, di ba? Meron tayong inintroduce na paniniwala. Tapos kapag may sinabi sa yung mga kaibigan mo o kalaro mo, alam mo ba, meron akong ganito sa bahay. Maniniwala ka naman eh. At saka hindi ka rin tuturuan ng magulang mong magsinungaling. Di ba? So parang lahat tayo, parang naka-program na Totoo. maniwala. At saka mas madaling maniwala na lang. Kaysa yung hindi ka maniwala, mag-iisip ka pa. Ang hirap mag-isip kung ano yung hindi mo paniniwala at yung mga posibilidad na kung bakit hindi totoo yan. Mas mahirap siya eh. Dati nga, pagka kumbawa may kinukulit akong babae nung bata-bata pa ako. High school or college. Lagi ako nagyayabang. Bawa, bibilyar kami. Sports ko yan. Sabi ko, sumasali ako ng mga competition. Marami akong trophy sa bahay. Nangyari, lagi kong ginagawa yung bilyar o basketball. Tapos, isang beses, yung isang ginanon ko, naging girlfriend ko. Sinama ko sa bahay. Tangina, hinanap yung mga trophy ko. Doon pala siya na-attract sa'yo, no? Sabi ko, nandun sa kabilang house namin eh. Yung sinasabi mo tayo na, mag-ano ka sa mga pagsisinungaling mo sa buhay. Kasi, tayo na, dadating yung palaw na mauungkat at mauungkat siya. Pero yung sa akin naman kasi tol, biro lang. Pero tangina, hinanap talaga yung mga trophy ko, mga medal ko, sa billiards. Naniwala siya. Oo. Talaga. Yung kumbaga, ang kasalanan ko rin, hindi ko nabawi sa kanya. Na parang ganun. Joke lang. Pero yun nga, mas madaling Ikaw, maniwala. Gab, nung nung may mga dinidiskartehan ka, ano yung pinagsinungalingan mo para... Hindi ako pasikat. Gusto mo sabihin ko? Yung sinisinungaling ko. Ako, alam ko rin. Alam ko rin. Alam ko rin yan. Gago. Ang ina nyo. Yung katago-tago. Ilang years yun? Ilang years? Ang tagal mong tinago. Anyway. Kayo lang nakakasunod. Ayun na. Pero, Siguro ako meron ako masasabing pinagsinungalingan ko. Sinabi ko, hindi tayo matutulog ng hindi tayo okay. Oo. Siguro, akala ko, Ay, hindi matutulog ng walang... Nood lang, tsaka tulog lang. Wala talaga. Chill lang. Pero walang umiyak. May mga, Promise. ulo lang to, promise, ulo lang. may mga linya pa ako naririnig sa iba na Sa iba. yung mga babanat ng bawa closure. Usap tayo closure lang. Siguro Closure lang. usap tayo somewhere private. Yung tayo lang dalawa para walang mga... Sa mga cozy places. Ganun. Pero ang isa sa pinakasinungaling na bagay sa mundo, pag nagyayaminom, 2 bottles tayo. Hindi totoo yung 2 bottles na yun, tol. Puking nila, susundan lagi yun hanggang isang bucket yung, na... tol, yung on the way. Hindi, babanat si On the way na ako. OTW. On the water pala, naliligo pa lang. So, alam mo, ikaw nga kakapot. Sabi mo, before lunch, dyan na kami. Puto, dumating dito 2 p.m. Diba? Pero ano din. Ang pagsisinungaling ba, panloloko? Depende. Oo. Pero kahit, hindi, para sa Kasi akin, may white lies. Hindi, may white lies. para sa akin kahit white lies yan, niloko mo pa rin yung tao eh. Halimbawa, just to, may totoong bagay na dininay mo or sininungaling mo just to save kung ano man yung sinisave mo. Okay, white lie siya for the sake of that, masave mo. Pero, niloko mo pa rin. Yun naman yung tanong eh. Ang tanong naman niya, yung, ano ba yung tanong mo? Ang pagsisinungaling ba ay panloloko? Para sa akin, oo. Oo. Kahit ano pa man ang According rason sa mga mo. eksperto, ang pagsisinungaling daw ng isang tao nagsisimula sa 4 to 5 years old. Ito pa daw yung mga nakakatawa na pagsisinungaling ng bata ka, yung wala pang sense. Tapos, habang tumatanda ka Nabasag mo yung ganto, yung ganyan. Oo. Di ba? Magsisinungaling ka eh. Tapos magrarason ka na nakakatawa lang. Doon, hindi pa siya gano'n kadetalyado. Habang tumatanda ka, nalalaman mo na yung ugali nung kausap mo, mas tumitindi ka magsinungaling.
na medyo makatotohanan na pwede ka na makapanloko. Pero sabi nila sa history, ang pagsisinungaling daw is parte daw to ng ano mo yung sa hayop, yung ano yun, yung depensa. Defense mechanism. At saka yung para mabuhay ka. Survival. Survival. Parang kung titignan mo daw sa lahat ng uri, hindi daw lang tao nagsisinungaling. Nagsisinungaling, pare. Nagsisinungaling. Halimbawa, may mga hayop daw na nagbabalat kayo na ano siya sa environment. Be-blend. Para hindi siya makita o kaya Or mapagtago. meron din na yung ibang hayop, yung buntot nila, gumaganon-ganon. Kala mo, Okay. prey. Oo. Para maka-atake sila nung... Yung ostrich, gaganon, di ba? Panakot din. Ostrich? Hindi, peacock. Peacock pala, sorry. Peacock, di ba? Para panakot din yun sa mga... Hindi ko alam kung panakot pero parang sa mating nila yun eh. Pwede din, pang-akit. Okay, peacocking nga kung tawagin din. Pero Peacocking. ginagamit din siya para pang panakot minsan sa mga gustong umano sa kanila. So parang sinasabi nila na ang pagsisinungaling daw ay parte ng survival. Pero depende. O sa bagay, no? So, Ililigtas mo yung... Oo, ililigtas mo yung... Mapapahamak ako pag Oo. nalaman to. So, Pag lumabas yung GC natin, mapapahamak ka at si attorney pag may lumabas sa GC so natin. parang Ang ina- masasabi Sandali mo, lang, panloloko pa rin ba yun? Uy, panloloko pa ba yun? Sino nag-edit ng pangalan ng GC? Ikaw? Ako. Gago Hindi ka tayo kasi. kasama dyan. Wala kayo. Iba yun. Anyway. Ito. Pagsisinungaling ba yung isang bagay na hindi mo sinabi yung katotohanan? And in the first place, di ka naman tinanong. Pagsisinungaling siya, pero para sa akin, pwedeng hindi siya panloloko. Pwede kasing nagsinungaling ka para merong iligtas. Pwedeng nagsinungaling ka para depensahan yung sarili mo. Hindi, wala kang sinabing invento. Hindi ka nagsinungaling. Hindi ka lang Paano nagsabi na totoo. nagsinungaling kung hindi ka nagsasabi Hindi, ng totoo? hindi ka lang parang ito lang, for example wala ko ibang maisip For example, nagloko ka sa babae, sa girlfriend. Hindi ako familiar sa kanya pero... Hindi rin ako pamilyar. paano Wala ba akong yun? ibang mabigyan example Pero dahil all this time, hindi naman siya nagtatanong kung nagloko na ba. Hindi mo lang sinabi. Bakit mo sasabihin? Hindi ka naman nagtanong. Pero technically, yung ginawa mo sa kanya, cheating yun. Cheating yun, pero pagsisinungaling ba yun? Oo. Pagsisinungaling. Hindi mo nga siya Paano kung tinanong. ganito, nag-cheat ka, tapos tinanong ako, sinabi ko, hindi siya nag-cheat. Accomplice ka yung nun. friend, oo. Accomplice ka nun. Accomplice to the crime ka nun. Please sila ka rin, mali pa rin. Yung pagsisinungaling, masali ko lang. Kasi nung dati, nasa kusina ako. Siguro mga grade 5 ako nito. Meron kaming thermos sa bahay. Yung thermos na yun, mahal na mahal ng nanay ko. Ang mahal ng bili niya, ang ganda. Baga, isa sa ang thermos tol, alam niyo yung thermos, di ba? Sa loob nun, salamin yun. Kaya nare-retain niya yung init. Tapos nabasag yung loob. Tol, nabunggo ko. Nabasag, tol. Pagbukas ko, nakita ko yung mga salamin. Basag. Ginawa ko, binalik ko. Tapos, nilagay ko sa sahig. Pinakawalan ko yung aso namin. Mautak. Nakipagharutan ako. Hoy! Pangalan aso namin, Trisha. Hoy! Trisha, ano ba? Tapos binitawan ko yung pang! Sabi ko, hala! Ma! Kung niligtas ko yung sarili. Naawa ko kasi si Trisha. Pinalo. Tapos itinali sa labas. Tapos parang nagilty ako pero at the same time naligtas ko yung sarili ko. Parang galing ko. Ligtas mo yung sarili. Oo, tol. Pero di ba? Kasi minsan sa pagligtas mo sa sarili mo may napapahamak na iba. Oo. Di ba? May ginawa kami sa school, same story nung kay Tiny. Meron akong tropa na Tropa! isang mali na lang nagawin, kick out na. Yung ang dami ng late, tapos puro reklamo ng ibang estudyante, nang bubuli. Konti na lang, kick out na siya. Alam mo ginawa namin? Ano? Kunyari wallet ko na nawala. Tapos siya'y napulot. Parang tumaas yung conduct niya. So, nasave namin yung niya. Nasave namin yung hindi siya na-kick out.
Kasi nahatak nun yung ano eh. Parang Yung behavior niya. Na PA system pa yun. Ano yung PA system? Yung sa taas na special thanks to Chris Delano, nagbalik ng worth 6,000 pesos na wallet, tularan ng lahat ng estudyante. Yung ganun tol. Ganun. So umangat yung ano niya, yung conduct niya. Eh di okay yun. Panluloko. Gago, Pero, ang makulit, yung nabasa ko kahapon, parang ganyan din. Eh di yung lalaki siya, may asawa siya, di ba? So itong lalaki, nagsugal, nag-scatter. Parang 60,000 natalo sa kanya. Nakita ko Pinost nga ng eh. ABS-CBN to eh. Tapos natalo siya ng 60,000, di niya alam kung paano sasabihin sa asawa niya. Ginawa niya, pumunta siya ng police station, ni-report niya na hold up daw siya. Parang yung cellphone niya, iba naglaro, parang gano'n. Parang hindi. Na-hold up daw siya para kasi hindi niya alam kung paano Parang sasabihin sa nawala asawa yung niya. pera. Nawala yung pera. So Pero ngayon, pwedeng nahuli. kinasuhan siya, kinulong. Kinulong. O kasi ano yun eh. Torny, anong tawag doon sa nag-report ka ng krimen o ng kaso, wala naman talagang gano'n nangyari? Anong kaso doon? Ha? false alarm. Anong ikakaso sa'yo? Pag ikaw yung kinulong? O kasi, halimbawa, nag-report ako ng hinold up ako o may krimen na nangyari, wala naman pala talaga. Ano? Grave. O, mag-review ka ha? Review mo yan. Nasa parang ganun. So yun, kinulong siya, yung lalaki. Tapos inamin din niya Parang na natalo nagsinungaling kasi siya siya sa, inamin niya. Oo, natalo siya. Laki din. Lang. Buti pa si Maricar. O, hindi, mas malaki pa yung abalang nangyari. Oo. Diba? Imbis na, kaya minsan okay din nagsasabi ka na lang ng totoo. Kasi tatlo-tatlong Yung piso lang. maganda na, Na ugali ko talaga. yung side na pag sinabi mo lang yung totoo, di ba? Oo. Pero meron ding dapat hindi sinasabi yung totoo kasi hindi kaya tanggapin ng tao yung katotohanan. Ang maganda May dyan. ganun naman. Alienism na naman Hindi. niya, alienism. Ang maganda dyan, napanood niyo yun, yung $1 million. $1 million secret. Yun, Hindi, sa hindi, Netflix. Ano yun? Series. Tapos, Pagaling ang magsinungaling. para makuha niyo yung, para kayo yung maging Nasabi millionaire. mo na yun. Gagawin Pero ka ganun. na-boring ako eh. Di ko na tinaloy. Ano Hindi, siya? maganda. Pati yung bet. Dahil sinabi sa akin na rin na panapas. Maganda yung $1 million. Maganda Yung ano nga, di ko pa napanood eh. The Running Man. Oo. Gago, panoorin nyo kasi. Sabi ko nga Promise. sa inyo, panoorin yung Pleasantville eh. Ang dami oh. Gumuluhan na ako. Pleasant. Gagawin mo. Hindi. May Sa mga pangalan- nagko-comment na At nga saka eh. yung The Dude in Me. Oo. May ano nga nag-message sa akin, arrival daw. Hindi ko pa nga. Arrival yung tungkol sa alien yun. Ito nga, tinapos yung The Art of Sarah eh. Ganda, Ganda. di ba? Ulan? Mulan. Uy, Patay. talaga, himala. Ulan. Oh, di Ang dami ng water. masusolusyonan na ang scarcity sa water. Yun na. Pero yun nga, may nag-comment sa YouTube natin. Sabi sana may gumawa doon ng compilation ng lahat ng movies na nirecommend natin mula nung simulang episode. Akala ko compilation ng lahat ng anyways ko eh. Tol, may gumawa nun. Meron na ba? Tangina, sinendan ako ng PD ng Google Sheet. Tangina, lahat ng anyway ko mula doon sa timestamp, lahat ng episode, tol. Send mo nga sa Sabi akin. ko sa kanya, huwag mong isisend kay Delano yan. Gaganti yan sa compilation ng US. Mga kada, isend nyo sa akin lahat ng mga timestamp ng Anyway ni Tiny. Parang ginawa niya, puta lahat ng US, diba? Puto, ang sipag niya, mga kada, profile niya. sinasabi ko sa inyo, time consuming, nakakatamad yun. Kumbaga mag-focus na lang kayo sa mga ginagawa nyo sa buwag nyong gawin yun. Pero may isang gumawa nun. Sayang yun. Mga kada, send nyo sa akin. Wag kayo may ipopost natin yan sa page ko. Ito sa ang sinasabi ko naman sa inyo. Kung sakaling gagawin nyo yan at nagawa ni Christian, titigil na ako sa pagsama sa kada kwento. Wala nang mga episode na susunod. Pero malabo mangyari yun kasi meron tayong 20 episodes na nakabangko. Loads talaga. Talaga ba? Sinungaling! Ngirap din. Sorry? Perjury. Perjury. Ayun. Perjury. Na-research niya na. Perjury. So, thank you, attorney. Buti nagdala mo dyan yung, dala mo yung Bible. Alam mo, dapat ginigis din natin to si attorney paminsan-minsan. Oh, Tapos susunod. magbibigay siya ng free consultation. Oo. Sige. Mga Tatanungin natin naman, no? Trivia. Kaso mapapahiya yan, tol. Pag inondas-pat natin ng mga tanong-tanong yan, tapos hindi niya nakalimutan niya na yung iba. Pero ang attorney kasi may mga specialty din eh. Oo, may mga tax lawyer, may family lawyer. Tapos, syempre, nakafocus lang siya doon. Pero kung tatanungin mo siya ng iba, alam niya rin yun, pero kailangan nilang i-review uli. Ganun lang naman yun, Parang tol. doktor lang din. Oo. Merong surgeon, di ba? OB.
Cosmetics. Derma pala yun. Sa sa mental. Mga ganun. Neurosurgeon. Ano yun? Psychiatrist. Di ba? Oo. Mga ganun. Anyway. Ba't kaya ganun na? Wait lang. Ba't kaya ganun sa mga movies? Ayun na to, agaw trip. Sa mga Sige. movies, especially Hangover. Hangover ba yan? Nakalimutan ko eh. Hindi nila tinuturing na doktor ang dentista. Pero doc naman ang tawag mo. Doktor naman talaga yun eh. Oo nga. Pero parang Dental, hindi na downplay ano siya? nila Tanong mo yung... kay attorney, nanay niya, dentist eh. Huwag na, Parang hahaba ano, pa. parang yung movie nga sa Hangover. Diba? Papahiram ko sa'yo minsan yung Shopee account ko. Bumili ka ng pantanggal ng tutsang Yung walang tanggalin para style. Wow. Titirintas. Kinonekta sa bigote. Connect ko na dito yun. Natali ko talaga. Anyway. At ang tunog na yun ay hudyat para basahin namin ang mga komento sa mga nakaraang episodes. Kada comment, number one. Mula kay Gucci Paeng. Uy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Chupaeng. Solid talaga, 1 hour and 11 minutes ako tumatay. Natapos ko buong podcast sa kaupo sa trono. Uy, masama yun ha. Alin? Masyado kang tumambay sa CR. Ako ginagawa ko yun. Maano yung ano mo, ipit yung... Nerve. Sciatic nerve. Kaya- Kaya pala pag minsan pag tumatayo ako, parang... Nangangalay. Nakuryente na yung Nawawala ano. ng ano. Siya. Tsaka pagka nahulog na lahat, hugasan mo na, tapos tayo ka na. Ako tol, ito totoong buhay to Hindi ko kaya yung ginagawa. Kasi may mga kakilala ko na, pag jebs, bebape pa doy yosi, tas ang tagal lang nakaupo, minsan oras tinatagal. Tol, ako hindi ko kaya yun. Pagtapos na ako, hugas na ako, diretso, alis, tatayo na ako. Hindi ko kayang tumambay sa toilet. Mahirap kasi pag may binabasa ka, doon ka nanood. Especially kung may ipis. Doon ka nanood dahil mong ginagawa. Ang hirap na nakatambay ka pa sa inidoro nun, pero yung pagtayo mo, yung yung nakatungtong yung paa. Pang kung fu. Nakasquat ka sa... Ganun ako nung bata eh. Bata. Oo, nung bata naman, normal yun. Nung may times pa nga nung bata ako, nakabaliktad pa ako doon, nakaharap ako sa sa flash. Nakayakap ka. Hindi, nakaganon lang ako. Kasi huhugasan ng airmat ko yung yung puwet ko. Shoutout sa'yo, Utol. Ano sabi niya uli? Ayun. Isang oras daw siya, 1 hour 11 minutes siyang tumatay. Alam naman natin kapin yan, pero salamat sa nanonood ka pa Pero rin. ako kaya ko yun, ganun katagal. Tumae, sunod-sunod, isang oras Hindi. lumalabas tayo mo. Nakatambay ka lang doon, nakaupo ka lang. Hindi ko Yung kaya yun. time mo nandun pa sa bowl, parang... Wala, tas- tatambay lang siya doon, tas manonood. Ako di naman nanonood, Pero pero siguro research ako. depende sa yun, kung gaano kaganda yung CR. Minsan kasi yun parang majority ng decision mo sa buhay nangyayari habang tumatay ka Ang dami ka naiisip. Totoo. Oo. Pero nung wala kang cellphone dati, ang ginagawa Bilis, mo... totoo. Ang binabasa mo, mga shampoo. Ay, oo. Basahin mo yung Diba? mga likod na shampoo. Ano ingredients nito? Direction. Apply an ample amount to your ganyan-ganyan. Tapos scrub thoroughly. Tapos rinse thoroughly. Siguro 30% Sorry, ng shampoo. 30% ng mga kantang na ilabas ko na sa Spotify Galing sa CR. galing sa nung nakaupo ako sa Inidoro. Banyoing pala to eh. Doon ako mahilig, parang parang doon lumalabas lahat ng Ah, questions. oo, madalas. Pag upo niya sa toilet, tayo siya. Ang sarap ng vibe dito. Kalmado. Kalmado? Kalma. Yung naisip niya yung kantang kalmado. Anyway, tumae ka lang ng tumae at panoorin mo kami. Kada comment number 2. Mula kay Moises Salvador. Good morning. Good morning. Mga idol kada sa lagi kong kakapakinig sa inyo tuwing bumabiyahe, papasok ng trabaho, na panaginipan na kita, Boss Tiny. Napaginipan. Oo, La Union. Tapos dumaan ka daw bigla. Mukhang masungit pero nung nagpa-pick na ako, down to earth daw. Sana makapagpa-pick sa inyo ng personal. Lower Antipolo lang ako, mga idol. Salamat sa pag-i-exist nyo, mga boss. God bless and more. Mas down to earth ka pala Nasa lower Antipolo ka Malapit siya sa amin. Pero upper pa rin siya sa atin. Oo. Kasi mas mataas ang pa Antipolo rin sa yung Marikina. Papick daw, no? Sabay ina-speak ka. Violente talaga si Chris. Talaga? Hindi naman. Grabe si Chris. So may nagpa-pick na sa'yo dati na in-ice pick mo? Hindi.
Ako, in-ice-pick ko. Hindi. Sabi ko, kunwari lang. Hindi. Parang Idol, lumalabas papik. yung tunay Tas na. in-ice-pick ka. Parang naalala ko dati, nakali-price tag ako sa La Union. Punta kami sa tindahan, sa may store. Tawag kasi nila sa tindahan, store. Hindi, seryoso. Yung mga, doon sa store. May ganun sila sa La Union. Idol, parang, Ilocano Idol, pasample. Idol, pasample. Sabi ko kay Ram, ano daw? Sampalin ko daw siya? Idol, pasample. Parang ganun eh. So, kung sa panaginip mo, napapanaginipan mo ako, I think that's gay. Pero totoo naman, tol. Alam naman ng mga tao yan. So, pagka nakita mo sa tunay na buhay, lapit ka lang, tol, picture tayo. Kahit video pa yan eh. Yan ang sabi ko, diba? So, salamat sa'yo, Kada. Ito naman, puta, napapagod na ako eh. Kada comment, number 3. Kita-kit sa paginip. Mula kay Jep. Taga Zambales din ako, mga idol. Pag uwi ko next year, podcast kayo sa lugar namin. Madami pang resorts na maganda na hindi lang sa beach. Sagot ko na accommodation at foods. Total yun naman ang gusto ni KD. Diba? Yun na. Ikaw ang magsalita. Boss, huwag na natin Asan ba siya? patagalin yan. Ibang bansa? Oo. Boss, alam mo kahit nandiyan ka, pwede ka naman mag-accommodate eh. Diba? Actually, pwede ka namang... Oh, idol, inano ko na yung resort doon, mga Kada, ganyan-ganyan. Ay, video call na lang tayo. Oo, tol. Pwede Alam mo, never-ending possibilities ang mundo. Lalo na ngayon, lahat digital. Pwede mong i-arrange na yung resort. Oo, diba? tapos pupunta na lang kami doon. Tapos video call tayo the whole time. Tapos- hanggang pagtulog. Tsaka ang malupit doon, buong episode, yung picture mo nasa gilid lang. Di ba? Parang salamat kay andun lang siya. May slideshow, mukha mo, iba't ibang picture. Pamilya mo. Kung usual may pinapasalamatan tayo mga brand logos, diba? Siya mukha yung lalabas. Oo. Yeah. So, ayun. Sana magkatotoo. Sana magkatotoo at sana umuwi ka ng Pilipinas. Pero pwedeng hindi siya mangyari kung nakakulong ka dyan sa bansang yan. Mali mo, nakaublo pala siya doon. Hindi ka makauwi dyan, tagal mo dyan. Pero hangad namin ang safety mo kung nasan ka man. Ito ang Kada comment number 4. Baka gusto mong... Naulay sa'yo ko. Mula kay Joel Del P. Yung podcast nyo, mga paps, ano yun? WP? Del Pilar ba Ano yan? ibig sabihin ng WP? Well played. Well played. Okay, sorry. Well Kalong played. wet packs. Well played yung podcast nyo, mga paps. Keep it up. Kahit may sabaw moments, okay na okay pa rin kayo. No need na rin pala kayo magpupunta kahit saan. Mag-green screen na lang kayo. Actually, pwede. Parang ito yan eh. 3, 2... One, joke lang. Daming objects sa Bago likod. tinry ko yun yung sa anong episode yun? Yung nasa studio tayo na ginawa kong outer space. Accents. Ang hirap pala nun. Ang pangit pa nun. Oo, nag-invisible, Sa nagtatransparent. feathering yun eh, no? Oo, sa Minsan, feathering. no? Anyway, madali. hayaan mo lang kami, tol. Kung saan namin gusto pumunta, basta sumama ka na lang. Kahit saan kami magpunta, sama ka lang sa biyahe namin, di ba? Gusto mo sa labas pa ng bahay mo, podcast kami. Oo, di ba? O gusto mo dyan sa kwarto mo. Sabihan mo lang kami. Basta, hayaan mo na sa amin yun. Basta WP kami, Wet packs. wet packs. Kada comment number? 4, 5 na to. 5. Kada comment number 5. Mula kay MJOs. Ewan ko, MJOs. Tama ba? Hindi ko alam. Salamat lagi. Lagi ko na-enjoy podcast nyo at nalilimutan ko mga problema ko sa tuwing nakikinig kayo. Ay, nakikinig sa inyo. Yan. Nalilimutan niya. Thank you. Ang daming ganyang comments sa atin, yung mga nakakalimutan nila yung problema nila, nako-comfort sila. Baka nga mamaya, ginagamit pa tayong pag kunwari, magsisex sila. Uy, grabe ka Grabe ko naman. talaga. Ang weirdo talaga nito, Ay, no? grabe ka naman. Hindi, joke lang. Ang weirdo talaga nito. Hindi, ito na ako, wag na yun. Tol, Wag na ganun. ikiklip ko yun. Uy, grabe ka naman. Hindi, wag naman. O kaya for example, magkaaway kayo mag-shota, pero dahil ang banding nyo, Kada Kwento Podcast, once na may bagong upload, nagiging magkabati sila ulit, di ba? Hindi mo Pwede labo rin. yun. Tawagin nating bagong segment. Kada iyot Kada iyot. podcast. So, eto lang yan, tol.
Ano ba yung sabi niya? Ano ba yung sabi niya? Ano, pag malungkot siya. Yung mga ganun, yung pag malungkot siya, tayo nakapagpasaya sa kanya. Ganun. Hindi. Kagaya lang din ng lagi namin sinasabi. Okay lang. Masaya rin kaming napapasaya namin kayo. Kumbaga, kami, real life friends kami na off-cam ganito lang din kami magkupalan, magkwentuhan. Masaya lang din na parang kasama na rin namin kayo sa tropahan, di ba? So, ayun. Salamat. Manood ka lang palagi. At ito ang Kada Comments. So, ayun. At yun na nga ang mga Ayun, ito yung IG. Gago, pag tinignan mo yung YouTube channel natin, tapos diba pag doon ka sa tab ng videos, ang dami na nating napuntang lugar, no? Oo, iba-iba pa. Oo. Nakakatuwa din na parang... Partida ba yun? Operahan pa to. Oo. Wala, kailangan kong gawin para sa Kumbaga, mga kada ang natin. layo na natin. Actually, ang dami na na-hospital talaga. Oo. Ikaw na lang hindi pa na hospital. Ay, hindi na hospital ka Sa na. mata. Ako hindi pa. Gab, waiting kami sa'yo. Oo, Gab. Ikaw na lang. Wag ako, hindi pa ako na hospital eh. Oh? Buong buhay ko. This is your time to shine. Wag. Hindi mo nga alam kung totoo ang hospital eh. Yung mga pinapay. Lahat skeptic eh, no? Pwede ka gumawa skit, tol. Skit. Pwede ka gumawa ng skit. Hindi mo alam kung totoo ka eh. Hindi mo alam kung totoo to eh. Totoo pa to. Noong nakaraan, kumakain kami ni Gab. Sabi ko kay Gab, ang ina kong simulation to, o kung ang buhay ko ay Truman Show, tas yun din ang iniisip mo, parang puta mawawalan tayo ng tiwala sa isa't isa, no? Tanginan to, baka uma-acting lang to sa harap ko. Ang ina nag-aningan. Mag-post ka kaya sa Facebook ngayon. Ang post mo. Ba't hindi ikaw? Paano kaya kung imagination ko lang kayong lahat? No? Paano kung nagpapanggap lang kayong lahat para parte ng reality show na to? Tong ina. Pero ang ano dun, no? Tangina, Main character syndrome naman talaga yun, no? ikaw lang yung bida. Sana na-enjoy nyo yung kwentuhan ngayong episode na to at as much as na-enjoy namin siya, na kwentuhan at alam namin kasama namin kayo. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabre. Marika. Kiss the Rano. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it. Maraming salamat. Bambarap, bamba. Love ko to.